Samahan niyo ako ngayon sa bagong paksa na pangalawang debate ni Jared sa isa debatista na Katoliko. Iba tong debatista. Una, si Paul Alima tungkol sa pagkaina ni Maria na Diyos daw siya. At ito naman ngayon about the two church sa isang debatista na si Jando Alabado ng Roman Catholic Church. Siya naman ay MCGI. Ito kapatid, tingnan mo ha, True Church. So ito, i-play natin agad bago ako mag-comment sa kanang dalawa. Ha? Ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa akin sarili. Ibig sabihin, isa dun sa katangian ng tunay na iglesyang nasa Biblia, makikilala natin yung turo. Ano ba yung turo? 22 Objection, moderator. Nag-object agad, nag-i-stand ako. Ang objection ko, moderator, maliwanag ang tema. Titindigan niya ng iglesyang kinaaniban niya na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang true church founded by Jesus Christ. Wala kaming moderator, wala kaming pinag-usapan. Wala kaming pinag-usapan na ililipat niya sa turo dahil Stroman fallacy yun. Moderator, isa sa katangian ng So narinig nyo yung sabi ni Jando Alabado na ang pinag-usapan na lang daw nila ay tungkol sa iglesia, hindi sa turo. Yun daw ay Stroman's fallacy. Para ako naman sa kay Jared noon, dapat sila sabi na ang patutuhanan ko ang iglesia, ang turo, Stroman's fallacy. Fallacy ba yung turo, ang turo natin basihan? Ito kapatid ha. Ulitin natin ulit. Para muna, fallacy ba yung Stroman fallacy ba ang basihan turo? Sabi ng Diyos, ang kanyang turo ang bating at basihan. Fallacy ba yun sa Katoliko? Kayo na lang. Kayo na masunod. Sinasabi na Diyos sa turo makilala. Stroman fallacy ba yun? Mali ba yun? Kayo mali. Ito, gusto mo mapansin ito. Ito ulitin. Dito pa lang malaking pagkamali sa legal at biblical ginawa ni Jando Alabado. Siya mag-control sa kanong topic. Ang patunayan niya, siyang bahala sa kanyang patunayan, ang iglesia totoo, Katoliko Romana. Si Jared dapat huwag niya pagkalaman. Sabi ko sa'yo, binabasa mo siyan, makilala sa turo. Para sino sa kalas? Sino kayo? Pero usapan iglesia. Ang topic na, ang basihan sa iglesia pa rin, hindi yun. So, ang pastor kasi, wala sa topic. Topic yun. Within the topic yun. Sabi, sa turo makilala ang tunay na iglesia. Ang mga iglesia, mga anak ng Diyos ho. Ha? Ulitin natin. Basahin natin. Ipapansin ko sa iyo. Ayun. kung ano ang tunay na iglesia na ayon sa Biblia. Ngayon, unang-una, makikilala natin ang tunay na iglesyang nasa Biblia sa turo. Basahin natin ulit ang 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y. Ibig sabihin, isa dun sa Ito ha. Sinasabi ni Jared sa 7:17 of John, kung sino man tao gumawa sa aking kalooban, makilala niya sa turo. Makilala sa turo. Basahin natin sa aking referensya para lubos yung maunawaan. Itong babasahin ko, being a legal presentation, ang ebidensya ng Katolikong Biblia ang tawag na Jewish Bible or DRB, the first English Bible of the Catholics, and perhaps the first English complete version of around the world. Second ang King James. Ito ngayon, John 7:17, ginagamit ni Jared. If any man do the will of him, my will, W-I-I-L, ibig sabihin sa Tagalog, kalooban, binanggit ni Jared
sa Almasura. Ito nga, he shall know my doctrine, whether it of God or whether it is speak of myself. Ang doctrine, ang salitang doctrine, sa English ngayon, ano yan? Mga turo na susundin, mga batas. Susundin nga eh. Kalooban, susundin. Parang nanalangin tayo, Ama namin nasa langit ka, masunod ang iyong kalooban. Bla bla bla. Dito sa lupa, paraling sa langit. Ang dito may kalooban. Susundin, if any man do his will, he shall know the doctrine. Maanak po ng Diyos itong sumusunod sa kanyang turo, sa kanyang kalooban. At magandang i-highlight na bigyan din natin ang kalooban ng Diyos biblical, hindi philosophical or theological. Biblical, sinusulat ng mga apostol at propetang mga Israelita. Hindi kahit anong lahi katulad ng Roma, katulad ng Italian, Pilipino, at etc. Biblical ngayon, wala nang apostol, wala nang propeta na nangaral sa atin ngayon. Nasa langit ang akalang Espiritu sa altar sa langit. 6:9 of Revelation and onwards. Biblical will ito. Jando. Ayaw mo babasa, tanga ka. Dapat sa debate may tanga. Huwag nyo alisin ang hukom. Huwag bawasan. Huwag dadag. May tanga. May tarantado. May buang. May baliw. May hangal. May puta. May anak ng puta. Meron. Tangang-tanga. Huwag nyo alisin yan. Salita ng Diyos yan. Bawal mo bawasanan. Kaya ibang debate sa mga Diyos. Ito. Tingnan nyo ha. If any man do the will of Him, ang will ng Diyos, makinangak sa kanyang doktrina. Kung doktrina, katikismo, katulad ni John Labado. Ang iglesia, itatayo na, hindi, ang turo ang basihan. Si Kristo lang daw, gago. Turo. Ito. Tagalogin natin. He shall know the doctrine, whether it of God or whether I speak of myself. Sa Kristo ba o sa Diyos? Sa Diyos nga. Si Kristo na salita sa mula sa Diyos. John 12 verse 40 to 51. Ito ngayon ha. Ano tong doctrine? Sa Greek. Ating basahin. Ito kapatid, sa Latin, doktrina. Teaching instruction. To teach instruction. Ito, ang meaning ng instruction sa panahon ito, mula noon sa unang panahon, teaching. Bala sa Oxford Merriam-Webster. Ito tinatawag na corroborative evidence para maunawaan ng Katoliko. Teaching, the act of process or process of educating or guiding someone. Talagang susundin mo. Direction or order. A command or law. Guideline to be followed. Teaching to be followed. Doctrine to be followed. Tingnan po siya. A manner or set of steps operating assembly something. Pero nun, command, law, computer command, instruction. Sa Greek, ang John 17:17, ito, ang katumbas ng teaching. Didakei, test didakei, the teaching. Yung doktrina or instruction to be followed. Didakei. Sino ang sabi nito? Si Kristo pa mismo, ang totoong Kristo. Ngayon, ang turo ni Kristo, bibigyan na, magbabasa natin ngayon, John Labado. Sabi mo, ang iglesia, si Kristo na tayo. Ang sabi ni Kristo naman dito, matagala sa turo, anti-Kristo ka ba? Sabi ba ni Kristo, mismo na Kristo namin, hindi sa inyo, ibang Kristo no. Ligaw na Kristo no. Kung ang Kristo nyo ay ligaw, para kayong Katoliko, katulad ni John Labado. Kung si Kristo ay ligaw, para kang si Jando Alabado na Katoliko. Ganun nun. Kasi si Kristo na totoo ngayon ay bibigyan ang kanyang turo. Iniipon ng Diyos na.
ang turo lahat mula sa propeta at mga apostol sa Isaiah 34:16. Ngayon, totoong iglesia, si Kristo nagsabi, makilala sa turo, hindi si John Joel. Sino matalino? John Joel Labado o si Kristo? Papa sa Roma? O si Kristo? Yung ang problema, malaban ang antikristo, nagigis siya. Anti-biblical, hininiwala na tinuturo ni Kristo pa mismo si Juan na si Kristo nagsabi, makilala sa gawa, tanga. Sa kanang turo, ang tumupad ng kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, biblical. Hindi kayo biblical, binabasa ka ni Jared eh. Biblical ba kayo? Malalaman sa turo nga ang iglesia ng Diyos. Ang turo ng Diyos biblical because God now is biblical in this, especially in this 21st century. Ano yun? Doon ba Paul na eh? Sablay na eh. Tanong ko siya, hindi ba sa turo? Sino sabi ni sa turo? Si Kristo na sabi, ikaw lang, gago. Demonyo ka. Anak ka ng Diablo, ang ama ng kasinungalingan. Sa John 8, verse 41 to 47. Hatol ko yun. Ako kukum namin sa inyo. Mga buang. Ha? Palasi? Si Kristo na yung palasi? Sino sabi niyan? Si Kristo pa? Lapastangan ka. Laban kay Kristo. Yung iglesia nyo, kalaban ni Kristo ang iglesia nyo. Ang founder nyo, kalaban ni Kristo. Si Kristo nagsabi na ang turo ng iglesia, ang turo ang basihan. Siya nagsabi ito. Nasa ang iglesia, mga anak ng Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban. Ating basahin. Palasi, ikaw palasi. Hindi ba sila lang yung palasi, hindi siya mali, ikaw mali. When the word speak, when Christ speaks, let the whole world, when Christ speaks that He is right, let the whole world be wrong. Pati sila pati papa nyo, pati pare nyo, obispo nyo, tanga. Gago, turo sa inyo. Gago. Walang katulad ng ordinary na alam ang basahin akat, pati abogado nyo. Hindi na alam ang Roma, Korinto. Ang basahin, aklat, hindi lang isang talata. Gago. Tama mo, lahat na malibat sa Batista. Ha? Alam ko yan kasi ako ay katoliko dati. Nagbasa na ako ng aklat ng Diyos, tinatawag ng Biblia, sa age 26 na. Gago. Ang uso sa inyo, unbiblical, anti-biblical. Yun ang philosophy or theology. Hindi nyo alam, gago. Patunayan ko, mga safety, hindi biblical. At ngayon, napatunayan natin dito kay Jared. Karap niya si John Joel Labado. Hindi nyo turo. Ano siya? Turo talaga. Paano sunin ang Diyos? Ang iglesia, mga anak ng Diyos. Ang iglesia, pinanganak ng Diyos, mga tao yun, mga Diyos yun. Gago. Ito Ikaw palasi. Ikaw sumas palasi. Wala ka sa topic. Out of place ka. Galing ka sa planeta na X. Planet X. Galing. Planet Gurelia. Mga unggoy, hindi mga Diyos. Buang. Sa legal, hindi obra din dyan. Kaya sabi mo, hindi ka biblical kung nung tayo nagkabangayan. Sa live, mayroon akong capture sa yung video, naka-download na. Hindi ka maka-eskapo. Sabi mo, hindi kami biblical, hindi kami legal. Kayo ang Diyos nyo, hindi biblical. Iba ang Diyos ko at iba kami. Magkaiba ang Diyos namin at iba ang Diyos nyo. Kami, ang Diyos namin, biblical in His teaching. His will must be done also on earth as it is in heaven. Kayo, hindi kayo biblical. Ang Diyos nyo biblical. Hindi biblical. At kayo rin, doon na huli. May live ako ng John Joel Labado. You cannot escape. It is my judgment. Because what you said in our debate, in our bangayan sa live, sa Facebook, na-capture ko sa YouTube at nilalol ko sa Facebook. Ulit, ang tunay na iglesia, sabi ni Kristo, ang pundasyon, ang turo o doktrina na ngayon ay biblical na. Kasi may aklat na sa Biblios to Koreo, sa Isaiah 34:16, hindi Biblia. Ang Biblia, maraming aklat. Ngayon, isang aklat, sa iba't ibang wika, marami na, nakasalin. Doon po lang. Umpisa naman ng dyan doon, sablay ka na, punto po punto.
Mag-ingat ka pag si Banjelo harap mo. Doon, paiksingat ako. Ano sinabi mo? Ang gusto mo ipasunod? Ako sunod sa'yo? Iba, pagkaroon ng prinsipya mo na wag magturo ng doktrina, magiging katulad ko na ako. Paano na ako sa'yo? Gago. Iba tayo. Pag hindi turo, magiging katulad ko na ako, katulad mo. Ako na yung CFD, gago ka. Iba ang CFD, iba ang anak ng Diyos. Kayo, hindi anak ng Diyos. Kasi sa inyo, ang iglesia, hindi itinayo sa turo, gago. Takot kayo sa turo, kasi ang turo ng Diyos, biblical. Diyan kayo mahuli ngayon. Kayo, anti-biblical. Ang iyong paliwanag ngayon, hindi yan biblical. Hindi turo ng Diyos yan. Ang turo ng Diyos, unang-una, sa turo. Ang turo ng Diyos, si Kristo magturo. Mula sa Diyos. Ang turo ng Kristo ating basahin kung ano sa anak ng iglesia. Alam nyo, ang turo ng iglesia, itanayo sa salita ng Diyos, sa turo ng Diyos. Walang iglesia na umiiral, walang turo. Unang-una ang turo sa lahat at nagturo si Kristo at galing sa Ama para magkaroon ng iglesia. Mga iglesia, anak ka ng Diyos yun. Ipirakmuni ng Diyos sa Espiritu Santo sa 3:5-7 o dyan. Ang Espiritu Santo nagturo din na kay Kristo. Ang Espiritu Santo ng Diyos na kay Kristo sa 3:11 o dyan. Sa Mateo. Ha? Na kay Kristo ang Espiritu Santo ng Diyos. Nung binautisman sa John the Baptist. Ngayon, sukat sabihin mo, wag sa turo, gago ka, ikaw na lang. Wag sa turo, magkikutulog ko para sa'yo. Paano pa ito debate dan? Ikaw, wag ka sa turo, ako sa turo. Kasi si Kristo nagsabi na, si Kristo pa nagsabi na totoo, ibang Kristo mo bulag, ligaw. Kung ang Kristo mo ay ligaw, anti-biblical, ikaw ay si Jando Alabado na katoliko, gago. Iglesia, mo, anong patunayan ko sa iglesia? Salita ko? Hindi biblical? O salita ng katoliko? Iba tayo Jando Alabado. Ang iglesia patunay, anti-biblical. Ang patunay ko, biblical, binabasa ko ang sinasabi ni Kristo. At binabasa ni Jared. Si Kristo na salita nun. Sinusulat lang ni John the Baptist, John the Apostle. Gago. Makilala sa turo. Sabi ni Kristo na totoo. Ang Kristo na biblical. Yun kayo ngayon, you are in this world, in this present generation, you don't belong to the biblical generation. Out of place kayo. Bumalik kayo sa Roma. Bumalik na kayo sa Roma. Doon ka manalahan. Doon ka sa Roma. Gago. Out of place ay yung doktrina dito. Ang doktrina anti-biblical. Ang sabi ng Kristo ngayon, biblical na. Di ba? Hindi ba? Naging theologian, naging filosofal, gago. Sabi pa ni Kristo kay Pedro na totoo ha, hindi ligaw na Pedro. Apostol na ligaw na Kristo. Apostolis na ligaw na Kristo sa Pedro, no? Ligaw rin siya na Pedro, parang rin sa Jando Alabado. Ito, hukom tayo. Hukom talaga to. Ito ha, bawal ang hukom, gago. Sabi na rin sa hukom eh, pati anghel, hukuman na rin. Sabi ko sa iyo mong paksa. Ito. Ang problema sa iyo, ang hukom nyo, anti-biblical. Patunayan nyo ang iglesia no, hindi pa na biblical, gago. Hindi turo. Ang unang-una, patunayan mo, turo po ang iglesia. Ang turo ng iglesia, may turo din. Ang iglesia, galing sa Diyos. Walang iglesia kung walang turo. Walang turo kung wala ang Diyos, gago. Ang turo ng Diyos sa ating puso. Ha? Sa ating puso, sa loob, hindi sa labas. Ang Diyos magtuturo, i-Espiritu sa ating puso. Sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Allah! Ituro? Ano? Magkikatulog ko na ako? Safety ba ko? Kayo sa inyo yun. Sa inyo yun. Wala kang paalam sa amin. Iba aming turo. Patunayan ko sa iglesia, ang iglesia namin, ayon sa turo ng Diyos nga. Hindi sa turo nyo. Na lima Diyos. Ayon sa turo ni Kristo na biblical. And God is teaching us biblically. That's why we share ito na Catholics. Mga bugo. Matalino ba? Matalino ka ba dyan? Matalino na ka sa history. Kung sa biblical, bubo ka. There is no highest wisdom except the biblical wisdom of God, not the history of man. History is a study of man, not a study of God. Doesn't speak also the doctrine of God and the will of God. The doctrine of God is about the will of God. Ito basahin ko ha. Doon malaman
John Labado ngayon. Kung sinong laman sa biblical at anti-biblical. Lihado kayo. Ha? Doon pa lang. Patunayan ko na hindi ka biblical. Napatunayan na. Ibang iglesia, no? Wala sa turo ni Jesu Cristo. Bawa pa, si Cristo nagsabi nito, makilala sa turo. Ito, basahin natin. Basahin natin. Sa 7:21-26 of Matthew. DRB na lang. Bakit pakala itong King James? NIV. Katolikong akat na maling salin. Sabi Prinsipe, ano ang Prinsipe? Bahala dyan. Si Cristo nagsabi, siya palasi, gagawa. Ikaw lang palasi. Iba si Cristo, iba kayo. Ligaw nga yung Cristo eh. Pati Pedro na ligaw na rin. Pati katulad ng John Labado. Ito tamang salin. Jerusalem's Catholic version of Bible. Catholic Not everyone said to me, Lord, Lord. Kasali si John Labado dito. Hindi, kasali siya dito. Lord, Lord, shall enter the kingdom of God. Not everyone that said to me, Lord, Lord, from Greek to English, shall enter the kingdom of God. But those do the will of God, thy Father. Yung iglesia mapasok sa langit, who do the will of the Father. Sa iglesia, may kalooban sunod. May tawag pagturo, Diyos, ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban, biblical ngayon, gago. Madali lang patuloy, magkukuman ng John Labado. Madali lang kang hukuman. But he that doeth the will of the Father, matuturuan tayo ng will of the Father, ang doktrina niya. Ang will pa rin. He that doeth the will of the Father, sabi niya sa 7:17 ng John. Malaman natin sa turo kung sino gumawa ng kalooban ng Diyos. Ang turo, biblical, hindi philosophical. Hindi theological, biblical, sinusulat ng propeta at apostol. Kaya ulit ko sinasabi, ang Diyos ko, iba sa Diyos ng Katoliko, ang Diyos na mga apostol at propeta na mga Israelita na sumusulat sa Greek, Hebrew at Aramaic, hindi sa Latin, hindi theologian sa Roma, gago. Sa legal pa lang, tablay ka na John Labado. Apply pa natin ng biblical. Punching, sa box ito, wala na. Killer, punching, tutok ko, parang malakas, parang, wala, di makaganti. Una pa lang round, isang sutok pa lang, wala, di makaganti. Paano makaganti sa knockdown na? Yung sabi ng Pilipinas, ikaw, kakain nun. Si Cristo nagsabi noon, John Labado, basa ka lang basa, walang, basa, sabi ng 2 Timothy 7, basa ng basa, aral ng aral, pero hindi nakaalam sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Biblical truth. Hindi pinusulat truth ang galing sa Roma, gago. Uwi ka lang doon. Bago debate, uwi ka sa Roma. Takbo ka sa Roma. Tulamon, turong. Ante sa dagat na apoy sa impero, sa dagat na apoy sa 21 verse 8. Hindi ba? Tawag ko na lang 3 beses sa akin. Ngayon, pang-4 ko mag-debate ito. Ha? Ibang doktrina nyo. Ang aklat ng Diyos sa inyo, ginawa nyo aklat ng hayop, gago. Hayop bang turuan ng Diyos? Kayo mga hayop, hindi ba kayo Diyos? Tanga. Mga unggoy lang kayo. Sa 34 verse 16, aklat ng hayop doon, gago. Ang Diyos tuturo ng hayop? Kayo ba yun? Saan yung aklat doon? Saan aklat doon? Ang aklat ng Diyos, mga salita ang laman, ang mabasa tao nga, magiging Diyos. Ikaw na basa-basa ng tao, naging unggoy ka na tuloy. Para lang sa Darwin's theory. Ang mga unggoy, ang pananaw ng tao. Kayo yun. Mga unggoy, galing sa unggoy. Kayo, ang ama niyo mga unggoy. Hindi mga Diyos. Ama namin nasa langit. We are born of God in spirit, in our spirit, not in flesh. Again, John 3 verse 5 to 7. Ito. Ulitin ko ha. Ito kalooban. Not all who call Lord, Lord shall enter in the kingdom of God. Tumatawag si Biano na Lord, Lord. Kasi John Labado. Tama na. Pero they can't enter the kingdom. Bakit? He that doing the will of the Father. Paano matutunan ang will of the Father? Kaya may turo. Ang turo, biblical. Ulit-ulit ka, biblical John Labado. Hindi mo patalan lang sino katoliko na ang turo ng Diyos, hindi biblical. Isa lang akat ang pinabasa. Isa lang akat ang pinabasa.
Yung tawag na Biblios Tokreo. Isaiah 34 verse 16. So, but he that doeth the will of the Father, he shall enter into the kingdom of God. Gago. Ituloy natin. Many of them say in my day, Lord, Lord, have we not teach or have we not taught or prophesy in your name? Katulad dyan doon, naturo natin sa pangalan ni Kristo. Katulad dyan doon, naturo natin sa pangalan ni Kristo. Have we not prophesied in your name? Turo ito. And cast my name in thy name, and cast the devils in thy name. Napalaya sa demonyo, katulad ni Dawil Gitgano na pare na. Nag-exercise, napalaya sa demonyo sa pangalan ni Maria. Kung ang turo, hindi biblical. Panawala kayo ni Dawil Gitgano sa pare na, tanga kayo. Hindi siya biblical. Pangalan pa niya yan, papalaya sa demonyo. Ang napalaya sa demonyo, sabi ni Kristo pa, sabi pa ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Kasi manahan ang Diyos sa atin. Sa 12:26 to 28 of Matthew. Basahin nyo, mga tanga. Ito. Many will say, Lord, Lord, have we not prophesied? Hindi mo naturo? Si pare, magturo din. Si John Lolo, magturo din. Cast out the devils. Napalaya sa demonyo. Di ba mga pare? Ganoon, malaki. Sa pangalan ni Maria. Maria gago. Pahil-video ko ng John Lolo. In the name, miracles name. And prophets them, I never know you. Sabi ni Kristo, depart, layas kayo, balik kayo sa Roma. Balik kayo sa Roma. Ang turo ng demonyo doon, sa 18 verse 2 ng Revelation. Ganun turo, ang Roma ngayon, ang ancient Babylon, sa matalhagang Babylon, yun pa yung Roma. Patunayan ko sa ibang basa. And then prophets them, I never knew you. Hindi ko nila. Ang pananaw sa Roma, hindi sa akin. Ang hindi sa Roma, hindi sa akin. Hindi sa akin turo. Depart pa lumayas kayo, mga workers of iniquity. Mga masama, ang sunod nyo, sa Roma, hindi sa Diyos. Hindi banal, hangal, gago. Mandalaya, piki. Ipokito. Mabait, pero ipokito. Kasi ang turo, hindi sa Diyos galing. You shall know of my doctrine. Ang doctrine is biblical, gago. Ang doctrine ng Diyos nyo, hindi biblical. Ligaw ang Diyos nyo. Pati Kristo ligaw. Pati Espiritu Santo nyo ligaw. Kayo rin, mga Kristiyanong ligaw. Matupang ligaw kayo. Natupad sa iyong sariling kanta. Kung ang Kristo ay ligaw, para akong katolikong ligaw, katulad ni Jano Alabado. Ganun talaga, may hukom. Galit kayo sa akin, pero mayabang kayo sa iba. Maghalapan tayo. Kayo, lampa pa lang sa akin, magpagdebate. At di ba kayo magdebate sa akin? Alam ko yun, kasi ako na ngayon naghamon. Hindi na kayo naghamon sa akin. Ito ha, these are the children of God. Sabi natin, and that everyone that do it, that call my Lord, Lord, that call, said to me, sa kay Jesus, Lord, Lord, enter the kingdom of God. But he that do it, the will of my Father. Again, ang kalooban o will ng Diyos sa ating susundin, biblical, Jando Alabado. Katulad ng mga apostol at mga propeta, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa anti-biblical ngayon. We are uniform. You are the only ones unique. From us, you are anti-biblical. Ano hukom nyo? Hindi biblical ang hukom nyo. Philosophical at theological. Ang hukom namin, biblical, kung saan nakasulat ang salita ng Diyos. Ang hukom namin, base sa salita ng Diyos, nakasulat. Hindi sa salita ng tao, hindi sa salita ng ngayon. Gago. Iglesia ang totoo, hindi mo alam, mga anak ko sa sumusunod sa kanyang turo. You shall know all the doctrine. Mali. Ano nila? Biblical ba or anti-biblical? You're theological at philosophical. Ano ka? Booking ka na. Gago. Itong live nyo, take it against ito. Nag-live na ako nga. Kanya-kanya ito. Pero wala sa aking live na, in-live na katulong. Wala sa mga live. Takot sila. Ha? Kasi hamulin ko agad. Takot ako na mag-live sa akin. Bakit? Hamulin ko agad. Mag-live siya sa akin, pero wala aking pangalan. Walang pangalan ko lang. Takot. Hindi ko alam kung sino live doon. Pati yung sa Philippine Pack Booster, ayaw mo pagkalala.
Walang pangalan doon. Ito ha. Hindi lang kala. Sabi mo, lahat kayo na. Magtulog-tulog. Basta isang microphone lang sa inyo. Kahit sino sa iyo, kahit sabay sa isang microphone lang. Patunayan ko na yung iglesia nyo, parang itayo yun sa alabok, sa buhangin. Basahin natin maya. Ito ha, ang makapasok sa Diyos, maalam ng Diyos, yung gumawa sa kalooban. Ang patutunan ni Cristo, makilala sa kalang, ito, basahin natin ulit, sa John 17, verse 17. Jando, alam mo ako, lahat ng sabi ko, basihan. Ingat kasi yung basihan. Kasi alam ko, basahin mo, ang gusto mo, papunta tayo sa Katoliko na wag basahin ang gago. Ikaw na lang. Sumunod kami sa kalooban ng Diyos, hindi siya kalooban. Ito basahin natin sabi ni Janet sa kanya. If any man do his will do the will of him, he shall know all the routine. Will it be of God, or I speak of myself. Pati si Cristo bawal. Lalo si Jando Labado. Pati si Cristo bawal. Galing sa Diyos. Lalo si Jando Labado. Si Cristo sumunod sa Diyos sa turo. Si Jando ayaw. Sabi ba ni Cristo, makilala sa gawa, sabi na wag. Ang patuloy ng iglesia. Si Cristo patuloy dito, iglesia. Ang iglesia, makilala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban ng Katoliko. Mga tao at mga anghel, gago. Doon pa lang, sabi na sa Daniel 12:10, wala sa masama, hindi mahalak ng Diyos, makaunawa, ang tulong sa Diablo, ama na ng Diablo. Ang kalooban ng Diablo, ang susunod, mga anak sa ng Diablo. Ano sila? Diablo din. Di ba Devil din? Kasi ama na din Devil eh. Parang kami, ang Diyos, Diyos na kami. Ang ama na Devil. Devil din siya. Lahi ng demonyo. Gago. Anak sa Devil din. Anak sa ng demonyo, sabi ni Cristo. Sabi ng Diyos. Sa 7, sa 8, versikulo 20, verse 41 to 43, 47. Ito wala na, talo na. Mag-ingat ka doon. Doon pa lang. Unang puntong violation doon. Ginawa ni Jared, sumusunod na sa Kristo. Basahin ang turo. Ang turo ni Kristo, ituro ang turo ng iglesia. Ang turo ng iglesia, turo ni Kristo, sumunod sa kalooban. Walang iglesia, walang turo. Walang iglesia, walang turo. Kasi katuro, tayo, naging iglesia. Naging iglesia tayo sa Diyos, naging anak tayo sa turo. Turo ng Isus sa atin para mag-unawa sa ating turo. Sa ating puso. Again, 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Batay masahin. Ito ha, saktong-sakto to sa Katoliko. Saktong-sakto sa ibate. Ito, Matthew 21 verse Matthew 7 verse 21 onwards. Sa DRB, Katolikong Biblia. Ito. Sa tuloy natin sa 24. Katuloy ito ha. Sabi ni Cristo sa 21, not everyone that called to be the Lord, enter the kingdom of God, but he doeth the will of your Father. My Father. Hindi sa Katoliko, my Father do the will of my Father. Hindi sa will Jando Labado na hindi natin ama. Our Father, Father ni Jesus Cristo, Ama ni Cristo sa langit, who is in heaven. Ang will ng Diyos na sa langit, hindi will ng Katoliko na tagalupa lang, gago. Si Cristo mo nagsabi, nito ulit, many will say unto me that the Lord, this is prophecy in the name, miracles, then I will profess to them that I never knew you. Lumayas ka, babalik ka sa Roma. Ito, I'm just, parang nag-figurative o kaya metaphor. Kung ano pa yun. Ito, watch, ituloy na natin. Tampal kay Jano Labado. Hindi na alam si Cristo na sa ano. Pangalaw to, unang-una, sa 17, si Cristo na sa ha? Ay, ito naman sumunod sa kalooban. Kalooban sa Cristo ng Ama sa langit. Ha? Ama sa langit. Hindi sa anghel. Hindi sa lupa. Dito sa lupa. Sa langit, ang Ama. Isa lang Ama sa langit. Nako po sa trono. Sa langit ako po. Hindi sa Roma. Father daw. Father gago. Nanganak bang Father yun sa laman, sa Espiritu? Ang Diyos, we are born again of God through His Holy Spirit. Only one God can beget us to be born again of God. Not humans from heaven. That's why we are
we have to follow the will of God. Those who follow the will of God. Ito. Everyone, therefore, that heareth this word, tuloy natin sa 24. I shall that heareth this word, the doctrine, the will of God, taught by Jesus Christ. That is now biblical. Anyone that heareth these words and doeth them, ang will, ang turo, ang doktrina, ating susundin, likened to a wise man, built upon his rock, mas matibay pa ba ito? We are built in the word of God. Ang iglesia, we are built to the words of God. Mas matibay tayo sa bato. Ang bato, hindi makasagot, gago. Walang utak. Matibay ba sa atin? Spiritually. Walang espiritu ang bato, gago. Matibay tayo sa espiritu. Be strong in the Lord. Ephesians 6 verse 10. We are strong with the Lord in His teaching, and the Lord Jesus Christ, His Spirit is also in us. Galatians 4:6. Everyone therefore that heareth, makinig ka muna. Ang salita ng Diyos, heareth these words. Ang words nito, biblical na ngayon. Hindi pinusoy ka, katulad ni Jando Labado, tanga. Yun ang gusto ng Diyos ngayon. Wala nang propeta, wala nang apostol. Biblical ang kanang sulat. Ngayon, inipon ng Diyos. Base sa hula sa Isaiah 34 verse 16 at sa 46 verse 10 ng Isaiah. And both them shall be like a wise man, wise biblically, shall build his house upon a rock. So, ang bahay tayo ng Katoliko, mahina. Kami, inaantulad na aming bahay, kami mga laman, ang aming bahay, aming laman. Ito na lang sa bato. Ang aming bahay, aming laman. Basahin natin. Mamaya. Ang laman namin, aming bahay. Sa bato daw, sabi ng Kristo, spiritual. Kasi kasama si Kristo na, and the Spirit is also with us, and the sword of the Holy Spirit is in us. The words of God, written now, and believed by us, put in our hearts, and followed by us, followed by our hearts. Dictating our body to follow. Okay? Sa Ephesians 6 verse 10 to 19. Ito. And then that fell of the floods came, and the winds blew, beat upon the house, and they fell not, and it was founded on a rock. Matibay talaga. Bato eh. Sa katulad ko, hindi ito sa Kristo, hindi biblical. Ito. Hindi biblical. And everyone that heareth these words, and doeth them not, katulad si wag, ito. Si Kristo nung sabi, anong Kristo nun? Ligaw na Kristo nun. Sabi sa Matthew 21, huwag ingat sa bulang Kristo. Ang Kristo bulaan. Ang Kristo na to, nagtulong sa turo, sa iglesia. Everyone that hear these words, and do it them not, shall, nakita siya, may Biblia siya. Di ba may Biblia siya? Tama, ginawa ba? Ang turo, iba. Anti-biblical ang turo. Ito. And do it them not, shall be likened a foolish man, mabuang. Katulad dyan na naman, yung kong. Foolish man, and built his house upon the sand. Ang kanyang laman, italayo sa buhangin. Hindi ba to? And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, they beat upon the house, and it fell. Buwagsak. Kasi tayo na sa buhangin. Lahat ng katong laman, may house nila, italayo sa buhangin. Kasi ang turo, hindi biblical, katulad ni Jando Labado. Hindi siya biblical. So dito ngayon, ang turo, pabasa rin, Biblia, at siya pa rin ang nagbigay sa atin ng Espiritu Santo. Galing sa ba? Step 11 of Matthew. Mula noong unang panahon. So, itayo, kailangan may kalooban. Kung walang kalooban, pala ka ng buhangin, gago. Ang magturo, ang kalooban ng Diyos, biblical. Kung basahin mo sa yung history, sa katekismo, sa Wikipedia, sa Encyclopedia, wala na. It is not biblical. It is Wikipedia. It is historical. It is catechetical. Gago. Lahat ng tikal. Sinungaling. Dito, tama ang sabi ng Kristo. Ang iglesia, mga anak ng Diyos, itinayo, sumusunod sa turo na biblical ngayon.
katulad ng mga turo ng mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Hindi ba? Doon pa lang, una pa lang sa tingin ko sa ito, no, tanga-tanga itong si Jano Labado. Kaya saan lagay? Matanong lang siya, pinapalakpakan lang siya, na mga tangang kategori dito. Ang pumalakpan sa mga tanga, balbati tayo ulit. Kung ayaw ka naman sa akin. Kayo mismo mga tanga, marami akong video eh, gusto mo bati sa akin, tumatakbo, katapos, hindi na bumalik. Mga puso mabon. Sabi ko matanga ko, totoo ng tanga. Sabi nyo sana tanga din ako. Parang kaganti nyo. Patunayan nyo. Sabi nyo, you shall not bear false witness. May prueba kayo. Ang prueba, biblical. Hindi philosophical. At hindi theological. Para hindi kayo matawag na tanga. Gago. Ang hukom nyo, base sa theology, gago. Tanga. Hindi ba tanga? Hindi salita ng Diyos yun. Ang salita ng Diyos nakasulat, huwag bawasan, huwag kulangan. Gago. So, ito pa lang. Ang tunay na iglesia, ang susunod sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, turo, will of God, instruction, batas, sa Hebreo 11, verse 21 to 22. Ang batas, kalooban ng Diyos yun. Biblically. I speak biblically, not philosophically, and theologically. That what makes me and God different from the Catholic word from Rome. Ikaw dyan doon Labado, makipagdebate ka, wag ka lang pupunta para mahusgahan kita, gago. Debate mo yung gano'n, nag-prove ka lang na tanga ka. Hindi debate yan, hindi salita sa basehan. Ikaw pa magkuturo, wag turo, gago. Sabi ng Diyos eh, ang sabi ng Diyos, tuturo, makilala. Ito babasahin natin ang 1 John. Ito babasahin natin ang 1 John, si Juan pala, turo ni Juan, sa Espiritu ni Cristo sa kay Juan. 1 John, chapter 2, verse 4. Basahin natin. Katoliko, ang ganda ng buhay nyo ah. Tanga kayo, ang ganda ng buhay nyo ah. Sabat kayo magbasa. Sabi ng Diyos, basahin nga. Yung kalooban ng Diyos, basahin. Aklat. Sa buong mundo, sa bawat bansa. Kaya nakalat ang tanong ng Diyos, basahin. Wala nang nabasa, di mo alam bumasa. Alam mo buklatin. Ha? Masaya ang buhay nyo ha. Walang tamat kayo ha. Di mo masaya yun? Pero, pag namatay kayo, walang Diyos yung putahan. Gago. Sinasayang ang buhay nyo. Meron man Diyos. Ang Diyos yung ligaw sa mundo ito. Mamunta sa dagat na apoy. Dagat na apoy. Sa 2 Corinthians 4, verse 4. Yung mapalpala nyo, magdamit na maganda, mag-perfume, sumunod sa simbahan, nakinig sa buwang na pare. Buwang. Sabi na, mag-aral kayo ng Biblia. Kasi mag-aral, sabi na, kayo mapaniwalaan. Nag-aral ka sa seminaryo, gago. Ano ba talaga pare? Sabi mo, huwag ka mag-aral kasi mababalaw kami. Mag-aral, ang gusto na, kayo magkuturo sa mga unawa. Ang Diyos magturo sa atin nga. Sabi pa ni Cristo, sa 45 of John. Hindi pare, hindi Diyos. Ha? Ito ha, hindi ito sinabi ni Jared, pero ako, Senator Labado, ito ang balang hanapin mo sa akin. Sa 1 John 2:4, James Catholic version, Catholic ha? Bible. He said, he who said that knoweth him and keepeth not his doctrine or commandments or instruction is a liar. Ang doctrine ni Cristo, ang commandment, biblical. Ang doctrine ni Cristo, Katoliko, theological, base sa katekismo, gago. Iba ang biblical, iba ang theological. Yung theological, sabi, philosophy lang ng tao yun. Bawal ang philosophy sa Colossians 2:8. Sabi ng Diyos, yung doktrina, biblical na pa rin. Kaya sa akin, mga Katoliko, hindi sila libertisa, napahukom lang. Kasi tanga ka eh. Ang basahan mo, hindi biblical, tanga ka. Magkumaral ka sa mga tanga, ang bulag, akay ng bulag, kapwa mahulog sa okay. Sa 15, verse 12 to 15 of Matthew. Yun lang.
Ang gusto ng Diyos ngayon, you must be biblical. Not like the Catholics. Para hindi ka maligaw in the anti-biblical words or the Catholic. Decoration na ang Biblia sa Catholic. Pero suriin mo sa ng gawa, hindi nyo mababasa. Ang sa kanang patunay, history. Na hindi siya, tanga. Waste time. Pangwarap, hindi ko na pinilon. Hindi, una, violation na, hindi biblical. Maniwala ka doon? Sino maniwala sa'yo, ayaw mo pa nawalaan? Gago. Ang banal, biblical. Ang hangal, anti-biblical. Ang hangal, anti-biblical. Ang buang, anti-biblical. Ang matalino, biblical. Wise. Iba sa pool. Gago. Sabi ba niya dito, mapulis ang nilalawal sa biblical doctrine ngayon. Kaya, tatanggap natin ang buong aklat, tatanggap natin, hindi tapit, hindi isang na mapupitaan po sa hindi. Buong aklat, kumpleto, sabi pa ng Diyos. Kaya we have to judge now, biblically, without the prophets and apostles. We are now judging biblically. Their teachings, instruction from God, are taught and written by them for us to read and for us to have a basis in the entire world. Pati demonyo, hukuman sa 1:6 verse 2 to 4. Mali. Malaman ang demonyo, ay, hindi makita ang demonyo. Malaman natin ang demonyo nasa mga tao. Alam mo, demonyo kung saan? Sa mga tao. Saan ba? Nandaya nga. Nabasa sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Nagturo pa. Nagdoktrina pa. Nagbigay pa ng batas. Tayo na mabasa. It will take time. Binigay ko ng talata. Ang demonyo, nasa tao. Nasa tao ng demonyo. Tulad ng Katoliko, ligaw na Diyos nasa mga sinungaling. Ang ama ng sinungaling, ama ng mga Katoliko, ang Diablo. Ang ama ng sinungaling, anti-biblical or non-biblical, non-evangelical. Sa 2 Corinthians 4 verse 4. Binubulag kayo sa Ebanghelyo, sa biblical, ng filosofiya, ng teolohiya, base sa Colossians 2:8. Doon babulag. Ang babulag, hindi asino. Filosofiya, teolohiya, ang paggising, ang pagbukas ng utak, biblical. Pagbukas ng isip, ang puso, biblical. Yun lamang po sa isip, ang pag-isip natin, ang ating isip, spiritual, ang ating puso, panglaman, ang ating unawa, biblical. Ang ating puso, may unawa. Galing sa puso ang unawa, ang ating sasabi, ating iisip, galing sa puso. Matthew 15, verse 16 to 17. Huwag paduhin. Hindi baboy mo paduhin. Hindi baboy. Walang baboy mo paduhin sa ating espiritu. Espiritu ang doktrina ni Kristo. Noong unang parang basawa ang baboy. Pero ngayon, ang mapasama sa atin, maparuni sa atin, sa puso. Ang kasinungalingan ng Diablo. Ang kasinungalingan ng Diablo, yun po ay anti-biblical. Ang katotohanan ng Diyos, yun po ngayon ay biblical. The truth of God now is biblical, even taught by the Holy Spirit in us to make us understand. Wala sa masama, basa ng basa, ang makaunawa. Hindi nakarating sa katotohanan. Kasi ang unawa, we must be enlightened biblically. Hindi philosophically, hindi theologically. Iba. Doon pala sa theologically, palpak na. Bakit? Walang turo ang Diyos na theological. Ang theology, it means the study of God. It means the study of God. Ngayon, iba sa turo ni Kristo. Kristo totoo hindi ligaw, biblical. Ang Diyos magturo. God cannot be studied. Mismo ang Diyos magturo, yun ang grasya, yun ang grace. Christ came full of truth and full of grace sa 1:14 of John. Ang Diyos magturo sa Latin, sa English ngayon, revelation. Apocalypse, apocalyptic.
That means revelation. Not only revelation book or revelation. All from Matthew are the revelation from God, from heaven. It is revealed. It is not studied. All you have to know is to read the teaching of God. Because it is revealed by them from God. That's why it is written. Kailanman, mga apostol, mga propeta, hindi nag-aral. Nakatanggap siya sa Diyos. That's why theology is a wrong word to be applied in religion. Because God is the one teaching. Spiritually and biblically. Because that biblical words of God is taught by the Holy Spirit of God to the apostles and the prophets until now to us. They have the same basis. Although the apostles are gone, wala na apostoles, wala na propeta, may aklat pa rin ang ating basihan. Yun ang mission ng apostol at propeta. Yun ang kailangang mission. Magturo, sumusulat, para sa lahat, Grego, Hebreo, Muslim, Romano, Italian, American, Filipino, at etc. Japan, kahit ano. Sa buong mundo, yun ang papel ng mga Israelita, mga apostol at propeta para sa buong mundo ang sulat mula sa Israel. Ano yun? Dakila kayo? Baboy na kayo? Ang baboy kailanman hindi mapanuwi, walang mabasa sa Ebanghelyo. Sa Biblia, meron. Sa Old Testament, sa turo ni Moses, meron. Pero ngayon, sa turo ni Cristo, masigit pa kay Moses, wala. Huwag dalagan, huwag kulangan ang Ebanghelyo. Bawal mo yun. Bawal. Sabi ni Cristo, sulat ni Pablo sa 1 Corinthians 4:6. Sabi ng Katoliko, tanak nun. Hindi tanak nun. Mali yung sa depensa ng libero. Unawain natin sa aklat. Ngayon, huwag dalagan, huwag basa. Sabi mo, lahat ng apostol, lahat ng mga propeta, ay isang Diyos na turo. Marami siyang sumulat. Isang Diyos lang na turo. Ang tinuturuan, mga apostol at mga propeta. Ay inibol aklat, yun ang will of God. Ang will of God, asada, ang turo ng Diyos, lahat-lahat na, kompleto nga. Paano mo kompleto ko kay, ano lang, kay Pablo lang, gago. Sinasabi ng Diyos kay Pablo, applika mo sa lahat, wag humigit sa kasulat. Wag humigit. Ibang yun ang sabi doon, because we receive the book now. We have to interpret the book that we receive now. We receive the book, we have to interpret the book. Sa legal tawag ng positivism. We have the book. Ano yun? Sabi Pablo, gago. Next, sinasabi, we have the book now. Positivism, kung sa legal, gago. Philosophical, laban sa legal. Sa legal ko yun, we receive the book. We have to interpret it in the book. Ini surat ni Pablo. Because they are taught of God, all the apostles. One God taught to them. Talagang wise ang God. Kasi pag nangyari, madaya talagang katulungan ng Prinsipiana. Madaya talagang ng limuno. Para kayo madaya, huwag kang higit. Yun ang kalooban ng Diyos, sumunod sa kalooban. Biblical, hindi sunod ng mga Katoliko. Sabi ng Diyos, babasahin. Anong ginawa? Nakinig sa pare, tamad. Hayahay, ng chicks lang sa simbahan, gago. Nakinig sa tismuso, marites na pare. Lahat sila marites. Ang ganabasahan, hindi babasa. Ang Diyos na, una, nanghihinap ka ng Diyos. Ang Diyos sa Katoliko, hindi makagawa sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kayo ipanalak ng Diyos. At sila rin ignorante sa Biblia. Sila rin hanggang ngayon, ignorante pa rin sa Biblia. Sila na una. Sabi ni John Lolo, tuloy-tuloy na iglesia. Hindi. Hindi tuloy-tuloy. Maging tuloy-tuloy lang kung may doktrina. Ang doktrina, biblical. Ang doktrina, biblical. Bawal nung panahon sa Katoliko na isalin ang buong aklat. Aklat sa Pilipino. Sa English. Pinatay doon si Tyndale. Nakaula yan sa
2 Timothy 2 verse 1, 9 to 12. Darating from verse 5. Nakawala yan. Pagkatapos ang apostol, may darating na parang Diyos. Pati yung emperor, matakot. Yun ang Papa sa Roma. Yun ang Papa sa Roma. Parang Diyos siya. Vicar of Christ. After the apostle, ang sabi na katuloy, sila daw ang susunod sa apostol, gago. Talagang sila. Sabi ng apostol, pagkatapos namin mga apostol, may darating. May darating. Sabi ni Pablo, sa 2 Thessalonica, chapter 1, chapter 2, verse 5 to 9. Nakasulat, word for word. Sinasabi ko na sa ibang basa yan. Hindi tuloy-tuloy. Paano mo ituloy? Walang aklat, walang doktrina. Sabi ko, ang doktrina ng Diyos, biblical. Ang tutuloy ito, philosophical, para doktrina krisana, mula sa Spanish, na turo ng pare. Hindi yung Biblia. Ang turo, biblical. Huwag bawasan, huwag kulangan. Ang turo, dagdag na. Huwag bawasan, huwag dagdagan. Ang turo na katis mo, dagdag na. Ito ko natin, anong oras na? 56 minutes. Gawin natin 15 kasi mahirap paglalod. Matagal isang kalating araw. Ha? Ituloy natin ito sa ibang paksa. Ito. Ang gusto na dito, tuloy-tuloy. Hindi tuloy-tuloy. Mali ang katuloy ko na tuloy-tuloy. Mali. Wala sama-sama, makaunawa. Linear 13. Kasi unawa nyo, nag-aaral ka ng filosofiya, teology, kaya naligaw kayo. Pati maligaw, ina na. Gago. Nabagay ko na sa iyong pasaan. Panuurin na lang. Kayo pa rin, mga Diyos. Ang tunay na iglesia, mga Diyos. Ang tunay na iglesia, mga Diyos o yun. Ha? Susunod natin ituloy kasi gusto ko reaction ni Jan Labado. Kasi, part 2 na, kasi part 1 is 57 minutes, ha? Dagdag pa natin ko tayo. He said to, he that doeth him and keepeth his commandment, biblical, is a liar. Ang commandment, galing sa apostol, huwag bawasan, huwag dagdagan. Kompleto na ang will of God. Base sa utos, base sa Hebreo 13 verse 21, 20-21. Ito rin natin. Biblical ha? Galing sa apostol, hindi sa Roma. Sakramento, gago. Dagdag na yun. Chismis na eh. Mga marites. Hindi ba alam na marites kayo? Yun ang hukom. Kayo ang anti-biblical na marites. Kami naman ay marites, pero kami ay biblical marites. Nagsalita kami, nagdaldal kami. Biblical, ang marites bigay ng impormasyon galing sa Biblia. Biblia ang tawag, no? Ngayon, kaya may anti-biblical marites. Totoo ang aming sinasabi, kaya may chismoso na hindi totoo. Sabi ng Diyos. Ang totoo ngayon ay biblical. Sabi ng Diyos sa ating mga nawa. Because God is now teaching biblically. Sabi niya, dyan lang, aklat na ngayon, tanga, sama ng balita pa, mali. Sa Jewish version, sa basahin natin. Walang animals dito. Ito ha, Isaiah 34, 16 dapat. So, mga Katoliko, hindi nyo magiba ito. Hindi nyo magiba, kahit sinong libatisa. 34:16 sa Catholic version, Jordan's Catholic version, galing sa Greek at Hebrew. Search your diligently the book of the Lord. Magsipag kayong magbasa. Hanapin nyo. Nahanap mo ha? Wala. Si John Lord nakita aklat ng Panginoon. Wala nakita ang aklat ng Panginoon. Search your diligently the book of the Lord, and read. Read nga. Basahin. Hindi hayop. Gago. And not one of them was wanting and hath not sought of others. Sabi nga, walang kulang. But for that which proceeded from my mouth, aking turo, hath commanded, and his spirit
commanded. May turo, batas. Galing sa bibig ng Diyos. Sabi sa Matthew 4, verse 1 to 6, a man cannot be bread by the bread alone, but by the word of God that proceeded from the mouth of God. Word of God. Ang tunta ng iglesia, itanayo sa turo o sa salita ng Diyos. And His Spirit, His Holy Spirit of God, not the angel spirit, it is the one who taught the apostles and the prophets, and He is the one who gathered them. He is a being, another being of God. Sabi nito, His Spirit, it hath gathered them. That is also in us, and also forever with the apostles and the prophets in heaven, and in us being the born of God to His Holy Spirit. Walang animal sa New Living Translation na ginamit ng ligaw, mali. Puro mali ito, masungaling ka ha. Ang aklat ng totoo, palitan ng translation ng skala, sungaling din katulad niya, gago. Ano ba yung sungaling? 1 plus 1 equals 2, skala ba yun, buo ka yun. Ang 1 plus 1 equals 1 plus 1 equals 3, buo yun. Hindi skala yun. Ang 1 plus 1 equals 2, kahit basura ka, skala ka sa akin. Yun ang tama kasi. Huwag palitan ang original na kasabi, 1 plus 1 equals 2. Pilitan na 1 plus 1 equals 3. Tanga. Skala ba yun? Sinungaling yun. Madaya yun. Unggoy yun. Buang yun. Adik yun. Ang paliwanag niya, mahayop kasi, gago. Binabasa lang mula sa 7 hanggang 14, mahayop daw. Hindi na ba sa 13? Ito sa 13. Ito pa lang, sa Jarby. 1 pa lang sa 7 hanggang 16. Come near me, Jew Gentiles, here. Ang hearken, ibig sabihin, makinig ka, susundin mo ang turo. You people, let the earth hear. Ano pa gan? Sana ng Diyos? Nakasulat, huwag bawasan, huwag dalalan. Kaya basahin nga. Mga hayop, mga unggoy dito. Mga hayop, dito ha? So, sabi ng Diyos magiganti ako. Sa 2, for the reason of the Lord upon the nation and His fury is unlimited. He killed them and delivered them to the storm. So, you have to read the book para hindi makakahayop. Ito kami ito figurative. Ito literal. May dagon pa nga. Ha? Basahin natin. The demon sa 14, the demons monster shall meet and ay sa aklat, may demon sa aklat? May monster ba? Sabi natin, one cell ka. Ano, lay me down, found rest and herself. Nanahan sa ama demonyo, may buhay, manahan sa aklat, gago. Tatawag na ng Diyos, tapos may demonyo, may ostrich, gago. Ano relevansan? Ang tulong na ng Diyos sa atin about His will to be done. Our Father who is in heaven, holy be your name, your kingdom come. Malaman na rin sa will, sa kaluban ng Diyos, hindi sa most. Naku, complete ang buhay mo sa katulog ko. Yun ang gawain na para hindi mabasa, mapalayo ka sa aklat ng Diyos. Basahin natin sa King James, tama sa King James. Yun sa dual version natin kanina, may request matanggal. Buwag-buwasan nga. Buwag-buwasan, tinanggal sa 13. Basahin natin sa King James. King James ito. King James yan. King James version. Ito. Sa 13. Sabi ko nga 13. Anton sa palaces, nations ang gambol forces thereof in it, and the habitation of the dragons and court of owls. Doon nahan sa palace, sa habitation of the dragons sa palaces. And the wild beast shall also meet with the child beast in that palace. Sa ano yun? Sa Hebrew. Basahin sa Hebrew. Sa original. Kung nakasulat pa. Ito. Palace of brambles. Ano, may fortress pa. Palaces, habitation, fortress. Here, palaces ito. Ito tataas. Here, palaces. Umanuta sa Hebrew. Palaces. May palace na. Sa ano ito man. May ito sa fortress ito. Fortress and a fortress. Ano to sa Bamsaria. Ikaw alam mag-Hebrew masyado mo sa Pilipino. Nakasulat naman. Madaya. Kaya kung doon ka, may Hebrew.
Hindi ka makalusot ba niya? Sabi niya, yung utak ni Biado, may dokumento ba na patunay na tinatamper ang binabago ang dual lens Catholic version. Objective reality, kung anong totoo, makikita sa tayong mata. Alam ko ang Hebrew kasi may Hebrew ako, yung mababasa. Meron akong Greek. We study the etymology. Kaya si Jano Labado nahirapan kung saan magbasahin na ang history ngayon sa original. Binabasa niya mali, magandang balita. Isaiah 41 verse 4 na Isaiah. Kasaysayan daw yun. History daw, tanga. Imino-magic. Magbasa, pati ang mata na daya. Ang magbasa, kuning. Iba ang history. Ang history, noun, ang kuning verb, tanga. Pagtawag ko yun ang tinatawag ng Diyos, mga anak niya. Tinatawag sa kanyang salita, sa aklat na yun, nakasulat. Ating susundin, ating panulan, doon malalaman ko ang tunay ng iglesia. Mga Diyos na, hindi mga tao. Bakit ko sinabing Diyos muna? Kasi ang Diyos ang anak sa atin, laki lang ang Diyos. Tao kami last. We are God's Son. We are God the Son. And I am the God the Son. We are God's Son. Ipinakasiyo kami muli. Kayo, walang nanak sa'yo. Kasi, hindi kayo mga Diyos. Ang nanak sa'yo, Diyos na hindi talaga Diyos. Si ang Diablo. Hindi siya Diyos. Kaya Diablo ang tawag sa kanya. Diyos Diyos. 2 Corinthians 4 verse 4. Ang dumadaya sa'yo, anti-biblically. Kaya, kalaban nyo ang biblical knowledge of God. Ang wisdom ng Diyos na iyang kanyang tuturo at amin ituturo, mga anak niya. God is biblical. The God of the Catholic, we are not biblical or purely. Gago. God is purely biblical in His teaching as our basis by basihan. Ang basihan, wag humigit, wag nakasulat. Ang salita ng Diyos na sinusulat ng mga pupita at mga apostol at under apostolic ministry ng mga Kristiyano. Katulad ni Lucas at saka ni Marcos at saka ni Judas, ni Jude, na hindi mga apostol, nakasama ng mga apostol, na tinuturuan ng mga apostol under apostolic message noong unang panahon. At nakabasa sa kanang sulat. Walang mabasa na hindi nila mabasa. I presume na mabasa lang. Kasi sila yung magkasama palagi sa iglesia. Na totoo, mga Diyos, hindi sulpot sa iglesia. Sulpot sa iglesia, no? Marami kayong pare, ginagalang na politiko, mga abogado, mga teachers, mga professional, pero mga hindi mga Diyos, bubo rin. Ano wala sa mga tanganin. Ang bulag, kapwa ilaki ng bulag, kapwa mahuhulog sa. Huwag kayong puso mahon. Ang Diyos, kailanman, hindi puso mo. Sawayin sila ang makapagsikan. Sa Titus 1:11 verse 13. Ang Diyos, mabagsik, humukom. Na kayo yung mga Diyos, mga tanga kayo. Mga kasulat sa aklat, ang tanga. Mga buang, mga bulag. Yun, Jano Labado. Ha? Ang simbahan nyo, walang aklat ang Diyos. Gago. Aklat ng hayop, gago. Iba ang Diyos nyo, bobo, adik. Ang Diyos nyo, hindi Diyos yun. Wala kayong Diyos, totoo. Nadaya kayo, mga Romano. Gago. Pilipino kayo, naging Romano kayo. Yak. Pag mga anak ng Diyos, humukom. That is normal, God nga eh. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, sa aklat ni David, sa Salmo 82, 1, versikulo 1, 6 to 7, 8. Ang mga Diyos, ang Diyos ay ama ng mga Diyos. Sa congregation o assembly. Ang assembly, in other words, mga church ng God. They are gods. He doesn't stand with man. God is with gods who die like humans, like us, like Christ, who have the body of human body. Ako ba suggestion ko sa iyo? Ang debatihan mo muna, i-prove mo ang mga Katoliko may Diyos. Kung wala kayo Diyos, wala kayo iglesia. At ang Diyos nyo may aklat. Nagturo sa inyo. Kung wala nagturo sa aklat, walang Diyos sa inyo. Ang Diyos nyo bubo, pipi.
gago. Hindi dakila. Sa amin, sa East, ngayon, hindi sa West, galing sa Roma. Sa East, sa Malakas 1:11, ang Diyos nakila sa amin. Siya ang Diyos na guwa sa amin, siya ang Diyos na turo sa amin. Turo ko sa mga Katoliko sa West. Mga pare nyo, mga papa nyo sa West. At saka yun ngayon dito sa Pilipinas. Ulit, ang patunayan nyo, may Diyos ba kayong totoo? Diyos ha? At Kristo at Kristo sa totoo. Kung ang Diyos na anti-biblical, hindi biblical, non-biblical, Kristo ang biblical, kulang-kulang sa turo, hindi Diyos yun, ligaw. Kung ang Kristo ay ligaw para kayong Katolikong si Jando Alabado, makukuha na kayo. Patunayan mo muna may Diyos para ka marunong ng iglesia. Anong kalooban, anong tuturo, bago marunong ng iglesia. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos, mga anak ng Diyos. Sa DRB Catholic version again, Matthew 12 verse 50. Who shall do the will of my Father in heaven is my brother, my sister, my mother in flesh. Kasi sa Espiritu, walang babae. Puro lalaki. Mga anak ng Diyos, Espiritu. Walang babae. Pero sa laman, may babae. Ang pinakaunang laman, si Eva. Siya ang pinakaunang laman ng babae. May laman na lalaki din. Pero ang Espiritu lahat, hindi laman, mga lalaki. They are called the sons of God. Sa Salmo 82 verse 6 to 7. Ito ulit ito. Whosoever shall do the biblical will of my biblical Father in heaven, he is my brother, biblical brother, biblical sister in flesh, and biblical mother in flesh. Mga batang in flesh lang, not in spirit. There is only one Father in the Spirit, God Himself from heaven. May mga Father sa laman, may ina sa laman, may Father, may Ama din sa langit. Isa lang. Ating Ama, mga Diyos. Ang Diyos na ating mga Ama. Ating Ama na mga Diyos. Sa 12:9 of Hebrew. Ulitin ko, whosoever shall do the will of my Father, sabi ni Kristo biblical will, He is my brother, He is my sister, He is my mother. Kasi lalo, hindi siya brother. Kasi ayaw na siya sa maturo ng doktrina ng will of God. Sabi ni 7:17 ng Juan, sabi ni Jared, ang iglesia ng Diyos ito, makilala sa turo. Binabasa, ang sunod sa kalooban ng Diyos, makilala sa kanyang turo. Ang kalooban ng Diyos, ang turo ng Diyos, biblical. Ang kalooban ng Diyos, ang turo ng Diyos, ang batas ng Diyos, biblical. No more lawless. Huwag higit sa kasunod. Kasi pag inituro, ikaw lang mag-iso. Ang dami yan, tara. Magbasa ka ng history, tara. Unang-una, hindi mo dahil sa history. Ha? Huwag mo basahin. Sa korte yun, inadmissibility of evidence. Hindi ka tanggap yun. Kasi ang Diyos turo, sabi ng Diyos, aklat lang niya, ating basahan. Anong basahan? Isang aklat, hindi dalawan dito to. Susulat ng mga propeta at apostol sa kahit sa anong wika nakasalit. Isang aklatan. Sabi ng Diyos. Ayaw ng Diyos marami kasi nakapagod yun. Sabi sa Ecclesiastes 14, 12, verse 14 to verse 12 to 14. Sabi ng Diyos, in making many books, it is weariness. Nakapagod na. Mamatay ka lang, hindi pa matapos. Basahin ang buong aklat ng Diyos. Ayaw na, kompleto, simple lang. Pero ang aklat na yun, nag-span from the time of Moses unto the time of John the Apostle. Until the time of the Christ and the Apostles who wrote the book, the many books, included in a one book called Biblios to Correo o Aklat ng Panoon sa Tagalog. Sa Isaiah 34:16. Ulit, ang will, ang kalooban, whosoever shall do, follow the teaching about the will of God, the biblical teaching or the biblical will of God is my brother. Hindi yung theological and personal will ng Father. Iba yung Diyos na katulong ligaw nga. Patunayan ni Danilo, kung may Diyos ba mga katulong? Patunayan kung wala kayong Diyos. Iba ang Diyos at peking Diyos yan. Peking, hindi totoong Diyos yan. Wala kayong Diyos. Kawawa kayo. Ang Diyos sa langit, doon kami punta.
Doon ka pumunta sa walang Diyos. Sa dagat apoy, mga sinungaling, laban sa Diyos. Nakasulat ang salita, kinakalaban pa. Ayaw patuloy ni John Lolo. Hindi kami katulad ko, John Lolo, iba ka. Sa iglesia, kailangan may salita sa patuloy. Ano kami, patuloy na kami sa ginagaya mo. Gusto mo gawin para sa inyong mga bulag, mga unggoy, mga buwang. Ang Diyos, ang susunod na papupita mga salita, ang mga pusol, karunungan namin, galing sa Diyos. Biblical na karunungan. Isang bala pala, binitawan mo, General Albano, marami kang talata na hukom manggaling sa amin na aming ipupukol sa ulo. Matigas ang ulo mo. Salita ng Diyos, yung kaharap, ang biblical words of God, ating basihan. Ang Diyos sa turo, to the Holy Spirit, based on the book of God, based in biblical words of God. At nagpanawalag sa amin, pero wala sama-sama makauna. Nagbasa-basa lang, wala mga turo. Ang tao naman ito, katulad ng Charles Magisterium, ang mga pare, gago. Anong mamahirap? Pumunta sa simbahan, magaling sa pare, o mabasa ng aklat? Alin ang mapaambalan? Ang sabi ng Diyos, basahin ang aklat. Sabi ng Diyos, pumunta sa pare sa simbahan, gago. Magaling ng sakramento. Sabi ng Diyos, huwag humigit sa nakasulat. Huwag bawasan. Sabi ng Diyos, basahin ang aklat, binabawas. Pumunta sa simbahan, gago. Ang turo, dagdag, gago. Huwag bawasan, huwag dagdagan. Deuteronomy 4 verse 2. Mamili na kayo, kung niwala ka sa anti-biblical, ibig sabihin, sinungaling ang biblical na Diyos ang turo. Kung niwala ka sa biblical, sinungaling ang anti-biblical. Yun lang. It is your choice to believe. It is your freedom to choose. Sa 1 Peter 2 verse 16. Kung tama, kung wise ka ba o buwang, o baliw. Ngal, gago, tarantado. Ako, umuko ako, kaya ko mandibate. Gusto ko nga mandibate. Matagal ako nakalibate. Maganda naman kasi nakapik ako ng nakapag-forward ako ng aking gusto sabihin. Ito, mababaw lang eh. Mababaw lang to. Mababaw. Kasi, mga tanga-tanga ka to. Gusto ko lang kung gaano sa nakatanga. Akin po, biblically at kung gusto lang ng debate. But see to it that you must be biblical, and legal. Ayaw ko ng personal. Sabi ng Diyos, wag filosofiya. Ang filosofiya, iba yun. According to the word lang yun. According to the teaching of God, not from Christ from heaven. Colossians 2:8. Again, mga alam tayo. To God, our Father in heaven, be the glory. We are gods. You are the ones who made. You are the one who make us God. Thank you, Father. And we are godly in judgment, like you. About us, we are biblical as you, Father. Thank you. In the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Amen. I-continue na natin na. Gusto po na inyo sabi na, hindi tuturo, gago. Kayo na, pwede ka maalik. Kayo na alik. Ituloy natin sa mga sa pasto. To God, Father, be the glory in the name of Jesus Christ, our gospel living together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Narration na lang sa our Father. Sing a song. Check it. Thank you. Thank you. Kiss mo na. Okay. 7 years ko to. Kung gusto ko malalaga sige. Anak. Bye. So this song, Our Father, is sung by the Hebrew woman in first in English and Hebrew. Bear with me. Bear with this song. As will the Father. I still pray the Catholics shall be called by God before they die. Habang mabuhay, may pag-asa. Sa 6:9, sa 9:4 hanggang sa 10 ng Ecclesiastes. Maghanap mo ng totoong Diyos. Ang Diyos pumunta sa iyo. Tatawag sa iyo, hindi ka mag-face. Gago. May aklat na. May aklat na kasi. Hindi mo tawag ang Diyos wala aklat. Unang panahon, tutawag ang Diyos sa Panginoon ng Propeta, Apostol. Ang masunod ng Propeta ngayon, nakasulat sa. At tawag sa atin sa pagkita ng aklat. Sa kanyang salita. God is calling us to His Word. Biblically or evangelically. Sa 2 Thessalonians 2 verse 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 15. Sorry kapatid kasi ako'y bulog. Milestone. Nakawala naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Sorry. Mahirap. Mahirap ang representa minsan. Pero sa totoo, sa kanan ng Diyos, gagawin ko.
Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ipahabukan to. Ang mga tunay na iglesia ngayon, sino tumatawag sa inyo? Ang Diyos tumatawag sa buong mundo, sa bawat bansa, sa bawat bayan, sa pagitan ng aklat, sa Isaiah 31, 34, verse 1 to 16. Ang tawag sa inyo, demonyo. Ay pala ko patawag. Ang pagtawag ng Diyos sa pagitan ng aklat, gago. Kayo, tinatawag sa maling paraan, sa maling tulang timing. Ang Diyos, may panahon na ang Diyos dito tawag. Sabi pa ni Pablo, binabasa ko lang tatakala. May panahon na ang Diyos tumatawag sa buong mundo. Tumatapos ang apostol. Sa aklat, walang aklat nung unang panahon dito sa Pilipinas, hindi nabasa ni Rizal. Sa labas siya nakabasa. Pinapatay pa siya, gago. Mga sulpot, mga buang na iglesia. Walang iglesia talaga. Patunayan mo, may iglesia, may Diyos muna, may iglesia. Ano ang iglesia? Mga Diyos yun. Pag hindi mga Diyos, buwang peking iglesia. Parang peking Kristo, peking Diyos, bulag, ligaw na Kristo, ligaw na Diyos, ligaw na iglesia. Peke, false, hindi totoo. Fake, fiction, imaginary. Alimuon nyo lang, gago. Mga adik na, mga unggoy, gulila. Ito na natin ang kata. Ulitin natin. Walang ihabol yun, hindi yun. Hindi iglesia, hindi sikta, ama, mga anak, iglesia, hindi sikta. Iba iglesia, iba sikta. Ang iglesia, mga Diyos yun. Mga sikta, mga tao lang. Hindi mga Diyos, mga Diyos yun. Ibang mga Diyos, yun ang church, iglesia. Hindi ko alam, nagsusunod sa dictionary, hindi tama yun. We must be guided spiritually, not dictionarily. If we have if there is such word. Again, I thank you for watching and listening. I share this also the Catholics, especially the saints, as always. Wala kayo sa timing. Nauna kayo. Ang Diyos may timing. Mayroon una pa lang apostol, may aral, nawala. Lalo na mga Katoliko na sunod ng aklat. Wala nakapunta dito for many centuries. We have the book now, first since the 19th century lang sa Pilipinas. Mga nagdala dito, mga protestante. Yun ang tawag na International Bible Society noong una pa. Ngayon ay biblical na. Under umbrella. We have the Philippine Bible Society ngayon. Pati mga ng balita, pirmado lang ang katuwa. Pirma lang sa kanila, hindi sa kanila. Sa mga protestante yun. The Philippine Bible Society. The Philippine Bible Society is not a Catholic church. Are not Catholics. They are a community based on America. Ulit, we have to do the will of Father. Be on the will of Father, we have to do the will. Holy be your name, your kingdom come, your will be done. Ayon sa kata, your will be done. Ang will ng Diyos, turo, kanyang kalooban ng sunod, ay biblical. And this is the song. At yun ang kailangan matayo ang iglesia sa salita ng Diyos, sa turo ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Will of God. Hallowed be thy name, let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven.
us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. אבינו שבשמיים,